yung mga SK nagawa. Kasi may Hello! Hi! Good afternoon, everyone. I'm Dr. Paul Lactun, and I'm your Master of Ceremony of today's event. Ladies and gentlemen, welcome to the state of Barangay Address of Barangay 73, Caloocan City. With a team, barangay at mamamayan, sama-sama nagtutulungan sa pagtaguyod ng maayos, maunlad at mapayapang pamayanan tungo sa isang bagong Pilipinas. Requested everyone to please rise as we ask the blessing from our Almighty to be led by our Kagawad, Henry Luces. Hello, Mike. Okay. Humingi po tayo ng presensya sa ating Panginoon Diyos bago po mag-start ang ating suba. Iyuko po natin ang ating ulo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, dakila po ay namin Diyos. Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Kami po ay nagpapasalamat sa araw-araw na gabay at patnubay ninyo sa amin sa lahat ng mana namin sa buhay. Lalo na po itong Barangay 73. Huwag niyo po kami pababayaan sa pangunguna po ng aming Barangay Chairman, Milan Lactun. Nagabayan mo ang bawat isa sa amin. Ang buong barangay namin, pagpalain mo po ito. Ikaw ang Diyos namin inaasahan at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya namin na kanta. Naway, busbusan mo pa po ang mga biyayang binibigay sa amin. Ang lahat ng pong ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan mo, Hesus Kristo, na aming sariling tagapagligtas. Amen. Please remain standing for our Philippine National Anthem. I would like to acknowledge the following person. First, our guest speaker, papalat po tayo
ngayong araw from Department of Interior and Local Government, Sir Leo Marlon Cabundoy. Ganun din po ay nagtaris po natin ang pagdating ng butihing may bahay po ng ating konsyal L.A. Asisio, walang iba, Madam Cons Asisio. Ganun din po, tamang-tama po, parating lamang po niya at nagtaris po natin ang ating butihing konsyal Arnold Dupina. Kinakainis ko po ang presidente po ng senior citizen ng Barangay 73, President Valeriano Wane. At alam mo ba? Yan po. Kami din po, isang mga presidente rin po ng senior citizen, President Ramon Arpis. Isa rin po siyang presidente po ng senior sa TN Compound, President Jos Hilakila. Yan po, sumada. Presidente po ng Samahan ng Magkakapitbahay ng Api Road 1, President Joselito Pantolo. Yan po. Presidente po ng Taogamapin, nandito na po ba? John Lee Calderon po. Ang presidente po ng DS po ng Alpha Camparo, Mr. Abraham Gonzales. Yan po. Ang presidente ang Luzon po, ang president po ng Luzon, President Robert Pinabuenos. Matingay po mga taga-DN! Taga-Pasagana! Taga-Himas din! Taga-Abirot pa! Abirot 2! Abirot 3! Pina po, Pina! Tutulog! Okay, natamagin po pwede lagi. Pagmatapin lang po ako. Ang mga staff po, barangay staff, and our barangay councilor po will be acknowledged later by our barangay chairman. To give, para magbigay po ng kanyang opening remarks at para ma-acknowledge po ang barangay staff and ating mga mahal na barangay kagawad. Aking pong in-introduce to you, nilalaman ko po sa kanya ay 3 N. Ano po? Siya po ay masipag na barangay captain. Tama po ba? Siya po ay matulungin na barangay captain. Tama po ba? At sa pag-letter N, siya po ay mapagmahal na barangay captain. Tama po ba? At magbigay po ng kanyang mensahe at ma-acknowledge sa barangay staff at barangay councilor. Pinatawagan ko po ang ating buting kapitan, Kapitan Milan Lactur. Matulungin daw, masipag. Kapatid ko yung nagsabi. Siyempre, sino pa bang tutulungan kundi magkakapatid? Biro lamang po. So, ako'y kinakabahan dahil ito po ang kauna-unahang soba na bilang barangay captain. So, bago ang lahat, siyempre pinapakilala ko muna siyempre ang ating mga kagawad. Palakpakan po natin. Kagawad, Step Dakanay. Kagawad, Gina Kalungkupan. Kagawad, Budoy Gabillete. Wala nang ulit na. Kagawad, Len Himalaluan. Kagawad, Anthony Pineda. Dami Pats. Kagawad, Jeffrey Doses. Kagawad, Bonnie Juan. Siyempre, pinapakilala ko ang ating sekretary, Treasurer Baby de la Cruz at si Secretary
Secretary Daisy Villar. At siyempre, ang ating mamaya magsasalita rin at mag-uulat ang ating SK Chairman, RJ Serigilla, at ang kanyang mga SK Kagawad. So, siyempre, ako yung papasalamat sa unang dumating, si Ma'am, ang nagbihag ng puso ni Eli Asisio. Ang susunod na konsihan, Ons Asisio. Siyempre, siya daw ang pinakagwapo at gwapo naman na konsihan. Dahil wala pa si Lance Almeida. Konsihan Lance Almeida. Konsihan Arnold Divina. At siyempre po, ang magbibigay, ito ang magbibigay sa atin ng pinakamagandang mensahe na makakatulong sa atin at kung ano ang mga gagawin natin. Siyempre si Sir Leo ng DILT. Palakpakan po natin. Galing pa sa isang seminar. So, mamaya po, ako po'y mag-uulat kung ano na ba ang nagawa namin, nagawa ng aming konseho, at mga gagawin pa. So, mamaya po, makinig lamang po kayo at marami po kami sorpresa na nakahanda para sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. Butihing may bahay po ng ating konsyal, Eli Asisio. At sabi nga ni Kapitan, ang susunod din po, isa sa paging konsyal ng ating city, Ma'am Cons Asisio. Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat. Isa pa nga po, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, kasi lakas na ba nung kay Kagawad Morning One yun? Hindi pa po, no? Hindi pa, malayo pa. Ayan, bago po magsimula, matanong ko lang po. Alam ko may mga Bisaya na dito, pero dito po sa side na to, may mga ibang Bisaya pa po ba? Pakitaas na po ang kamay. Kadaghan, usa, duha, tulo, upat, lima, unong lagpas ulo man dyan niyo. Oy, maayong hapon kaninyang tanan. Nalibay ko makita mo karong hapuna. Oo, lingwahe lang po ito na alam ko ha, habang ako'y lumalaki. Dahil bawal po kami makalimot doon. Pero nagtatagalog din po tayo, mahusay din po tayo mangagalog. Ayan, syempre po, nais ko po munang ipakilala aking sarili. Alam ko na pakilala na ako ni Kapilang Lactuber. Nais ko po pakilala ang aking sarili muli. Ako po si Consa Sesio, ang munting may bahay ng tinaguriang idolo ng kabataan. At syempre po, ang iniidolo rin naman talaga ng aking puso, Konsehale L.A. Asesio. Bagamat wala po ang aking asawa ngayong hapong ito, ay pinapaabot na rin ho ang kanyang malugod na pagbati sa inyong lahat. Okay lang po ba yun? Ayan, nice to rin po syempre pati na ating mahal na punong lungsod, Mayor Along Malapitan. At ang aking taus-puso pong pasasalamat syempre sa ating butihing punong barangay, Kap Milang Lactud, dahil po sa kanyang pag-imbita sa akin ngayong hapon na ito para makadaupang palad kayong lahat. Okay din po ba yun? At syempre po, acknowledge din natin ang ating sangkonyang kabataan sa pangunguna ni SK Chairman RJ Serigilla. At syempre, ang mga naghihiyawan sa ating mga barangay kagawad, maraming salamat din po sa inyo. Nagpapasalamat po ako, no, dahil nung huling eleksyon, ikatlong termino lang po kasi ng aking asawa, di ba? Nung huling halalan ko, nagpapasalamat po ako sa Barangay 73. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Ang asawa ko pong si Eli Asisio ay nagkamit ng 3,617 boto sa barangay ninyo. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta ninyo sa aking asawa. Alam niyo po, napaka-importante at napakahalaga ng hapon ito na marinig natin ang ating mga barangay officials sa kanilang mga adhikain. Para rin ho kahit papano, marinig natin, di ba, ang kanilang mga nagawa, kasalukuyang ginagawa, at mga gusto pang gawin na ikabubuti ng ating mamamayan. Di po ba? Okay po ba? Ayan, ang lakas na tuloy, parang iba nagalit na, okay na. Sabi ni Kuya doon, okay na eh. Tanong daw ako na parang, sinisigurado ko lang naman po. Para rin masiguro natin na ang ating mga barangay officials, yung trabaho din nila ay hindi biro. 24 oras po na nakaharap sa ating mamamayan. Araw-gabi.
na ibibigay ko sa inyo. Huling termino naman ho ng aking asawa, andito naman ho ako. Okay lang po ba na ako muna ang magmahal sa inyo? Okay po ba sa site na to na ako muna ang magmahal sa inyo? Maraming salamat. Hindi ko na po uulit naman ikatlo, baka magbago pa ang sagot. Okay na ako sa hiyawan ninyo dyan. Maraming salamat po. Dahil din po, pinilit sa akin ng aking asawa. Sabi ko kasi kanina, kausap ko po si Ellie sa telepono. Sabi ko sa kanya, Ellie, gusto ko rin namang makisa doon, makilako, pagaya nga ng sabi ni Kapelan lang, makilako. Sabi niya sa akin, naku sweetheart, hindi ka pwede magsalita doon nang wala kang ambag sa kasiyahan. Meron po ba tayong paraffol ka? Meron? Ayan! Kaya kayo po ang aking papipiliin, ha? Para baka mamaya masisi pa ako. Ayoko naman. Gusto ko mahalin nila ako. 4,500 po ba? O 10,200 piso? Ano po ang mas gusto ng lahat? 10. Para mas marami po, no? Mas maligaya tayo. Ayan. So, iiwan ko na po ang ang 10,200 piso para sa inyong lahat. Para kahit pa paano, masabi nyo, suportado ko rin kayo kung paano kayo sinuportahan ng asawa ko. Okay po ba yun? Yan. Muli po ako po si Conceseso. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Daghang salamat. Maraming salamat. Maayong hapon ka ninyo. Maraming salamat po sa pagkakataong nakita ko kayo ngayong hapon ito. Bagamat ito ang una nating pagkikita, asahan niyo po. Kasi kanina si Mami, tinatanong niya kung bakit ngayon lang natatago po sa mga tagahanga ni Ellie. Mahaba ang ilan. 20 taon ko pong pinagdasal ng asawa ko. At 10 taon ko pong nailangan si Ellie. Kaya sikret lang natin kami. Tayo-tayo na. Ayan, kaya nagpapasalamat po ako na makita ko kayo. Maging mas makasaysayan po sana ang mga sunod pa nating pagkikita. Muli po, isa pong magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po muli. In behalf of the Chief of Police of Caloocan City, Police Colonel Ruben Acosta, I would like to call Police Major Waldo Portogo, the Chief of Operations Section, Caloocan City Police. Sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kung sino pa, Divina. Ma'am, magandang hapon po. Kay Captain. Sa inbiyak po ng ating Chief of Police, Police Colonel Ben Maguesta, ako po si Police Major Waldo Portogo, happy po ng Operation Section ng Caloocan City Police Station. Sa Caloocan po, may mga iba't ibang ginagawa po ang kapulisan para maging peaceful at orderly ang ating city. Sa gabi po, sa umaga, meron po kami mga beat patrols. May mga mobile patrols po kami. Sa gabi po, meron po kami ginagawa mga Oakland Bulabo. Alam po, nararamdaman niyo po yun. Meron po kami mga galugan. Sinusuyo po namin ang bawat iskinita. Lagi po kami nakikipag-coordinate sa barangay. Kung mapapansin nyo rin po, sa gabi-gabi po, meron po kami mga ginagawang mga operation. Yung mga tinipigitan po yung mga violators po ng ordinansa. Gaya ng mga minino sa kalsada, mga nakubad, mga nag-smoke po. Nag-smoke. Okay. So, marami po kami mga ginagawa para sa Caloocan po.
Sa kabuuan po, ang kalooban po ay pababa po ang crime incidents. Okay. Dito po sa substation 3, ang concentration po ng aming activity nandyan po sa Monumento area, dyan po sa Rizal Avenue. Nandyan po kasi ang kalimitan na nangyayari yung krimen. Okay? May mga robbery, snatching, nandun po kasi. So, doon po yung concentration. Sa gabi naman po, sa mga iskinita. So, salamat po. In behalf po uli ng aking Chief of Police, Police Colonel Ruben Acosta. Salamat po sa pag-invite po sa amin. Salamat po. Susunod naman po na magbibigay po ng mensahe po sa atin sa kabila ng kanyang pagiging busy, no? Sa konseho, busy sa pag-ikot sa mga barangay sa Caloocan City. Nandito po siya, mapalan po tayo at sinamahan po tayo. Wala pong iba, kundi ang ating pinakamamahal na konsehal, Arnold Divina. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon kay Kap Milan Lacdon at kanyang mga buong Barangay Council, Barangay Secretary, kapataan, sa ating kapulisan, sa pakulan po ni Kuya Demus at saka kay Kuya Angelico at siyempre sa ating magiging konsyal, Juan Sasisio at sa inyo lahat po. Magandang hapon. Nagpapasalamat po ako dahil ako po ay naging bahagi ng inyong state of permanent address. Alam po ninyo, medyo matagal-tagal na kami magkaibigan ni Kampilan. Nasaksihan ko yung kanyang paglilingkod dito sa Barangay 73. Nakita ko kung gaano kapursigi ang Barangay 73 sa pag-aayos sa barangay niyo. Nandyan yung paglilinis lagi ng buong barangay. DM compound, yung nasa doon sa loob, pinalilinis ni Kampilan, ang buong barangay council, at pati yung halos pagbagsak ng poste ng Mirago diyan sa Limasagana, ay na-actionan agad ng inyong barangay. Kaya po, sa pinakikita ang liderato ng inyong barangay, nakangulugan po na gustong ayusin, gustong magpakita ng huwaran ang inyong barangay ng kagandahan, kalinisan, at kaayusan. Tanda po ninyo, ang pamalusyon ng Caloocan sa pangunan po ni Mayor Alan Malapitan ay katuwang ninyo sa ikagaganda ng ating syudad. Sa mga ginagawa nyo, hindi na po maabot sa city. Sa baba pa lang po, sa inyo pa lang po, ay nagagawa na ng solusyon yung mga dapat ayusin. Katulad po nung pagbagsak ng poste. Kung di mo naagapan yan, baka maraming buhay ang nawala. Kaya, Kap, ako'y saludo sa ginagawa mo, sa pinamalas mo na kausayan sa iyong paglingkod. Siyempre, kasama yan ang buong barangay. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat dahil nakalanghalalan lang po, natulungan niyo sa konsyal Divina. Pinagkatiwalaan niyo ako at ay naging ganap akong konsyal, ibinigay po ninyo yung aking pangarap na makapaglingkod sa mas mataas na antas po. Ako po ay tumutulong sa mga maliit na negosyante. Yung mga small and medium enterprise. Pinalalakas ko po ito. Isang halimbawa nito, yung hapagkainan ni Mama G. Mula po nung nag-vlog ko ito, halos naging triple ang kanyang sales. No? Pero ito walang XP. Kumbaga, ang naging advocacy ko, tulungan ng mga maliit na negosyante. Dahil ako po naniniwala, pero mga negosyante ito, ay malaki ang ambag sa kauulan ng Luzon ng Caloocan. Kaya naging advocate po ito tulungan ng mga maliit na negosyante. At hindi lang po yan, ako po naging pangunggayan sa ating ng kapulisan at sa Commission on Human Rights para naman po magkaroon ng balanse makatarungan sa pagitan ng kamamayan at pagitan ng pulis.
Police. Hindi na po ninyo, naulan po kanina na mababa ang criminal rate sa Luzon ng Caloocan. Totoo po yan. Ang Caloocan po ay kinilala ng Philippine National Police bilang pang-8 syudad sa buong Pilipinas na mayroong pinakamababang criminal rate. Dahil yan, maayos ang pamamalakad ng ating kapulisan at siyempre suportado ng pamalusod ng Caloocan sa panguna po ng mga malapitan. Kaya po, nakuha natin ang mababang criminal rate niyan. At hindi lang po yan. Ang Caloocan po ay naiboto ng National Police Commission bilang the most trusted police station sa buong Metro Manila. Kaya po, yan po ay achievement ng kapulisan ng Caloocan at siyempre ng Barangayan. Yan po mga ginagawa ni Senado Divina. Nakikipag-ugnayan ako sa kapulisan para po magkaroon ng balanseng mga tarungan sa pagitan ng kapulisan at ng mamayan. Makasiguro tayo na walang aabuso sa panunungkulan ng kapulisan. Kaya lagi tatandaan ang pamalusyon ng Caloocan ay lagi pong kaagapay ninyo sa lahat po ng problema ninyo. Kung mayroon kayo mga proyekto, magsabi lang po kayo sa amin at kagyan kami tutulong para sa inyo. Si Kusian ko sa system po ay nagparapon ng 2,000. So dapat nagparapon dito ka ng 2,000. Nagparapon po ang World 2010. Lahat po na nangyayari sa Luzon ng Caloocan ay kamay po ng ating Department of Interior and Local Government sa tahunan po ni Sir Leo. Kaya po, maraming sa Sir Leo. Kaya kung di dahil sa inyo, hindi po magkakabayan ang Luzon ng Caloocan, hindi tayo makakakuha ng 7 consecutive seal of good local governance. Maraming salamat. Alaman po, Konsyal Arnold Divina. Huli man daw, magaling ay naihabol din. Gusto ko i-acknowledge ang samahan ng mga magkapansanan ng Barangay 73 sa pamumuno ni Pres Almira Alanteros. Pres. Kapalan po, we are lucky for having our guest speaker for our today's event. Without the partner of two, I'm glad to introduce you from Department of Interior and Local Government, Sir Leo Garundol. Okay, thank you. So, dito kanina siguro mga dalawang linggo pa lang yung dito na. Kasi tumako sa seminar. May seminar po ang City Government ngayon, funded by UNICEF. Kasi kung sasabihin ko lang sa inyo, alam niyo, ang Caloocan po ay sinasabing mataas ngayon yung posibilidad ng mga bata kasi marami pa ang hindi na-immunize. Ang Caloocan po ay nasa 46% pa lang sa total population ng mga bata na dapat bakunahan ang nai-immunize. Kaya ang target po sa buong Pilipinas ng UNICEF o World Health Organization at least 95% ng mga populasyon ng bata. Sa ngayon, ang nakakatakot na nga sinasabi natin alarme, pag sinabi na po na meron ng lokal na dumarating ang sakit, yung mga tinatawag natin, hindi pa naman siya outbreak, kundi siya, pagka nagkaroon kasi ng isang sakit, lalo na sa mga bata, at nasimultan galing dito mismo sa Caloocan, hindi dito sa kalating lugar, eh mas mabilis po ang habaan. So ngayon dito po sa atin sa Barangay 73, andiyan po ang health center natin. Ilang pang magulang dito ang hindi nagpapabakunan ng kanilang mga anak, yung 0 to 59 months. Pagpapakunan po yung mga bata. Ito po yung unang proteksyon ng mga kabataan, yung mga batang ganun, para doon sa mga pangkaraniwang sakit sa barangay sa mga bata. Ito po yung pinalalakas ang immune system ng bata para doon sa ganung mga sakit, eh hindi ka magkaroon ng komplikasyon doon sa kanya. Pagkalagaan po natin ang anak natin at mga bata dahil yun ang future generation natin. Dito po tayo mag-invest dito sa mga bata na ito pangalagaan natin. Dahil sa susunod mga generasyon, baka doon po tayo kumuha na magiging leader ng Barangay 73 para patuloy na patnubayan at pangalagaan ang community ng 73. So, hindi tayo po ang lahat
para magpa-immunize. Magbabalak silang magsibaba ulit ang ating pong health department, katuwang ang mga health center at yung mga community relations office, mga personal dahil kulang talaga sa tao. So ang hiling lang nila, kung meron talagang bata, ay yung ganun yung range ng edad, ilabas po natin. At kung sila man ang mismo lang pupunta sa bahay, papapunahan natin. Kasi nangyari, ang daming apprehension. Takot ang mga ibang magulang because yung mga nangyari ng COVID, nung nangyari sa vaccine, na wala nang tuloy ng tiwala dito sa immunization. At kung saan, 50 years ago, ginagawa na natin ito. Kaya na sabi natin, because of COVID, natigil at yung mga challenges. Pero kung talagang mahal ng anak ninyo, ngayon pala, papakunahan ko natin, pakumpleto natin yung mga series of vaccination para sa kanila. Para doon sa, sabi natin, mas malusog na pamayanan para sa. So, ako po, tumakas ka, sabi ko tayo, babalik nila kumain kayo, dahil lang kang-bebes kayo sa nila. Tayo ngayon ay nagdilito para sabihin natin sa pag-uulat ng ating punong barangay Bunberg-Lactur na para doon sa kanyang mga na-accomplish for the past 6 months. Pero sabi mo, tanong ko kay Kap kanina, teka, kasi simula pa lang, November 10, to be exact, dahil after the oath of office, sabi ni Mayor, pwede na kayo mag-assume to office. November, December, January, February, then March, 3 months. Ano kaya gawin ng punong barangay? Business yung budget yata ng barangay, hindi pa na-aprobahan. So, siguro ito, yung pamamaraan na sinasabi natin, inisyatibo, yung innovations, o yung mga pamamaraan na ginagawa ng punong barangay natin ngayon. Sampunan kayo mga tawag at mga SHR. Nagtatago yun para masimulan kahit papaano yung mga sinumpang pangako para sa inyo ng pangalagaan at ipagtanggol ang bawat isa sa anumang kapahamakan at ipagpatuloy na ibigay ang mga karapatan ng bawat isa. So, palapakan po natin si Kapitan Ilan Lactur. Kaya alam po, wala pa talaga yung budget ng 73. Ang sa SD nga, katatapos na ng budget hearing. Pero kung tutusin, wala pa talaga na yung budget natin for 2024 and ngayon pa lang po nagsisimulang pumasok. So yung report siguro mamaya sa inyo ng Kapitan ay puro yung mga sinasabi natin pangunahing activities na hindi naman kailangan ng pondo kundi sipag, tiyaga at pakikisama. So tulad ng pagpunta nyo rito, isa po itong mahalagang parte ng barangay assembly dahil kayo mismo ang binibigyan ng pagkakataon ng barangay para makausap, para marinig sa inyo kung ano po yung mga kahilingan o karagdagan na hindi nasasagot ng barangay. Ito po yung forum kung saan po pwede po natin tingin ang kahilingan ng mga mas maliliit na bagay na hindi napapansin ng barangay. So mamaya po sa open forum, open po ang lahat na magtanong at mag-suggest kung ano yung mga pwede pang gawin ng barangay para makaagapay at nabigyan lunas kahit yung mga munting problema natin sa barangay. So ang SOPA po, State of Barangay Address na ginagawa twice a year. So ito, first semester, ginagawa ito ng March at yung second semester by October. So ano yung mga sinasabi natin pagkakaiba ng SOPA ng rural area doon sa urban area na kung saan ang NCR ay ganito po ang sitwasyon. Ang ating pong barangay sa Metro Manila ay iba sa barangay. Mas complex ang problema, mas marami ang problema, mas maraming pakikisama dapat gawin dahil iba ang mga lugar na pinanggalingan natin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa kanila, kung Bisaya yan, kung Bisaya yan, kung Ilocano yan, kung Ilocano yan. Alam nilang tunuwain at intindihin ang issue ng bawat isa. Pero yung sitwasyon ngayon na iba-iba ang ating mga rehiyon. Hirap na hirap po talagang alam nila barangay, lalong-lalo na yung mga attitude, character,
at kung ano pa. So very complex ang problema ng barangay. Andiyan pa yung traffic, andiyan pa kaya nga ang barangay na po tayo tinatawag dahil utos po ng Supreme Court to, yung tinatawag natin Manila Bay Clean Up and Rehabilitation Program, RBCRP. Kaya meron linggo-linggong paglilinis na ginagawa ang barangay. Pero wag naman po natin gawin tigalinis ng unang pakura ng barangay officials. Kasi nakikita namin sa video, ang naglilinis, ang nagwawalis, puro barangay official. Hindi pa po pwedeng tupat mo linis mo. Na kung saan doon pati mga hayop natin, mga alaga ng kalat-kalat dyan. So, tulungan natin ang barangay. Peace and order, hindi lamang po pulis ang tumutupad ng kanilang tungkulin. Pati ang barangay, 24/7. On calls, walang pahinga kung tutusin. So tayo rin, maging papagmatsyag po tayo sa ating paligid. Kung meron tayo nakikita ng kayo na inala at hindi maganda, agad natin bigyan ng informasyon ang pinauulan, lalo-lalo na ating barangay. So, marami pa tayo pwedeng itulong sa barangay. Sabi namin, ang pinag-reporta ko dito yung kayo ay makilabo, makialam, at makiisa. So ano ba yung sa akin ay makilaw? Ito, patuloy niyo pong gawin ito. Gusto ko isang magandang pamamaraan para mas mapalapit ang mga komunidad, ang mga residente sa barangay. At malaman ng barangay kung ano pa yung mga kakulangan nila na kung pwedeng gampanin sa pamamagitan ng inyong mga sensor. Pakialam, sabi natin, hindi po pwedeng puro gobyerno lang gumagalap ng tungkulin para sa bawat isa. Meron din tayong sinasabi natin responsibilidad bilang mabuting mamamayan na bigyan din natin ang tungkulang sabi natin sapat na tulong o suporta ang ating barangay. At yung sinasabi natin pinag-importante sila kung makiisa. Suportahan natin ang mga programa, proyekto ng gobyerno dahil ito naman po ay para sa inyong lahat. So, huwag natin hayaan ang malahit dito ay yung mga taong walang pakialam sa kanyang komunidad. At tulungan po natin yung mga illegal drugs na yan. Simulan natin, sumbong natin yung mga kapitbahay natin, alam natin gumagawa. Dahil kung hindi natin gagawin yun, baka meron kayo mag-anak, kaibigan, o anak dyan na isang, sabi na natin, lulong sa illegal na droga. Baka sa susunod niya, kayo na ang biktima. Marami na nangyari, pinagnakawan ng pamilya, pinatay ang pamilya. Minsan binasakay pa, nakita nyo ibang balita, isang magulang pinagkad ng anak at niluto. So huwag nating hayaan mag-ibabaw ang masama dito sa ating community. Pagtulong-tulungan po natin, yun lamang sinasabi ko. Yung panahon na ito para sa ating barangay para mag-report. Pero ang magagawa po natin yung suporta at yung pakipilaw. So, muli po, maraming salamat sa inyong pagdalo at sana paulit kayo namin. Salamat. Sino po mga escape po dito? Mukhang escape po. Tasaman. So, ulaan po natin ang SK and Council at pakinggan po natin ang kanilang pagulat sa pamumuno ng kanilang SK Chairman, ng ating SK Chairman, SKRJ Sergilia. Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Bago po magsimula, nagpapasalamat po muna ako sa mahal natin Panginoon dahil isang karangalan po na tumayo po sa inyo magsalita. Nagpapasalamat din po ako kay Kapitan na kahit magkaiba po kami ng partido, 100% po ang suporta niya kung binibigay sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa mga bisitang dumalaw. Si Ma'am Suntubi Consihal, Ma'am Constaline Asisio, si Consihal Arnold Divina at sa mga kapulisan po natin. Maraming salamat din po sa inyo dahil naglaan po kayo ng oras para po mapakinggan ang aming mga proyektong nagawa at gagawin pa lang. Ako po si RT Sergilia. Ito po ang aming mga SK kagrawad na si Eliza Teoson, Vincent Elcano, Emma, Adri Lactud, Jaime Cordero. Magsisimula na po ako.
sa nagdaang ilang buwan po, ano na po ba ang nagawa ng SK Council ng Barangay 73? Unang-una po noong Disyembre, nagpa-year-end party po tayo at wala pa pong budget dahil tulad nga po ni Sir Leo, may mga proyekto po tayo na hindi po kailangan ng budget, kundi kailangan lang po ng pagpupursige, sipag at tiyaga. Napag-street party po tayo na mayroong raffle at parlor games po sa mga bata. At pagdating naman po ng February, nagkaroon po tayo, bago po mag-fiesta, nagkaroon po tayo ng dance contest na ginanap po dito sa UE Covered Court, kung saan po tayo ngayon. Sa mga hindi ko pa na nakakaalam, meron din po tayo libre print, scan and xerox for student po na may schoolworks at applicants na magpapagawa po ng resume. Dahil din po sa tulong ng ating Congresswoman Mitch Kahayon, binigyan po tayo ng 75 scholars na nabigyan po ng financial assistance sa mga college student po. Ano pa po ba ang mga dapat abangan na proyekto na gagawin pa po sa susunod na buwan o taon po? Unang-una po sa edukasyon, ano po ba ang dapat abangan sa edukasyon? Sa mga hindi po pala nakakaalam, ang aking SK Kagawad po dalawang SK Kagawad ko po teacher. So, nagtanong po ako sa kanila kung paano po magagamit yung skill nila sa pagtutulong. Nag-offer po sila na magkakaroon po tayo ng libre tutor. Libre tutor po para sa mga kabataan magsisimula pa lang po sa pag-aaral. At sa libre print po natin ay mag-upgrade po tayo ng e-library. Ano po meron sa e-library na yun? Sa e-library po na yun ay meron po ilang piraso ng computers po na pwedeng gamitin sa pagre-review at mga reading books po na pwedeng basahin. At syempre magkakaroon din po tayo ng mga seminars, awareness program. Ano po meron sa awareness program po na yun? Ang awareness program po ay seminar sa problema at pwede pa pong maging sanhi ng problema. Yung po ay bullying, mental health issues, teenage pregnancy, at syempre po yung drug abuse na mapupulutan po nila ng aral na ma-apply po nila sa tunay na buhay. At sa esports naman po, magkakaroon po tayo ng basketball clinic. Ano po meron sa basketball clinic na yun? Meron po tayong pre-training para sa mga cheerleading, sa mga gusto magpursige na mag-training po sa basketball, at magbibigay po tayo ng mga sports equipments tulad ng bola, tennis, sa lahat po ng sports, hindi na po basketball. At syempre po, magkakaroon din po tayo ng contribution po ng school supplies para po sa mga bata. At sa ngayon po, yun ang po muna ang aking sasabihin. Maraming salamat po. Ako po ay nangangako at sikap bilan na ito po ang simula ng pagbabago. Maraming salamat po. Salamat SKRA sa iyong pagbibigay ulang sa amin. Pakinggan naman natin para magbigay ng kanyang barangay accomplishment at ang barangay upcoming project. Walang iba ang ating pinakamamahal na kapitan, Kap Milan Naktuto. Hello. Siguro may mga dating pambisita, no? Maaga-aga pa naman. Hindi naman ako din papayag na ako lang yung magsasalita. Acknowledge pa na natin yung isang presidente dyan. Ate Josie, maraming salamat po. Siyempre, kahit maiksi lang, bigyan po rin natin ng pananalita yung ating mga kagawad, no? So, alam niyo, yung iuulat ko mamaya, hindi rin po ako may gawa niyan. Dahil kung hindi rin po ka sa kanila, sa tulong nila, at sa sang-ayon nila, alam niyo naman po yun, hindi ko rin po yan magagampanan. Palakpakan po natin yung mga kagawad. At siyempre, baka makalimutan ko, alam niyo, hindi ko naman isasama sa ulat ito, no? Atin-atin na lang, masisipag po yung mga tanong natin. Katunayan, marami pong nauhuli ang mga yan. Hindi na po pwede yung mga loko-loko sa Barangay 73. So, at lalong-lalo na siyempre yung mga staff natin. From admin, pababa, siyempre, pasalamatan po din natin yan. Napakasisipag ng mga yan. Palakpakan po natin sila. So, bago po ako mag-ulan,
magbibigay po muna ng konting mensahe yung ating mga kagawad. So, pag-start po sa number 1, sunod-sunod na po yan. Palakpakan po natin sila. O, si kagawad step yung mauna. Sunod-sunod na po. Ang sabi niya kasi hindi na po kami magsasalita. Pero joke lang pala. Ayun po, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay lang po ba kayo? Mas dinig po ba pag malapit yung mic o mas malayo? Mas malapit. So yun po, kasi kanina doon sa amin, hindi namin masyado marinig. So, magandang hapon po sa nagagandahan na nagwagapuhang taga-Barangay 73. Naghapunan, ay nagmerienda na po ba kayo? Parehas po tayo. Buti na lang. Pare-parehas naman tayo, walang magkakalangangan. Meron naman po kami inihanda. Pakihintay nyo na lang po. Parating na po yung Jollibee, tsaka si Jollibee mismo. May mascot din po tayo. Okay lang po, mas gusto niyo yun? Okay. Hindi po. Andito po tayong lahat para sa SOBA. Ito po ay pag-uulat ng konseho ng barangayan. So, si Kapitan po ang mag-uulat at kami naman po ay susuporta lang. Lahat po ng proyektong ito ay napagkasundan ng konseho at syempre po sa kasipagan po ng ating punong barangay. Tama po ba? Masipag sikap? Opo, napapagod na nga po kami. Pero masipag talaga po siya. So, tayo po ay sabi nga sa ating special guest, tayo po ay dapat makilahok. Sir, acknowledge po natin si Sir Leo Tumundoy. Sir, thank you po sa pagpunta. So, dito po, sana po yung ating mga proyekto ay mas gusto po namin nakasama po kayo sa lahat o darating pang mga proyekto. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Maraming salamat po. Yun lamang po, salamat po sa inyo lahat. Ladies first pa rin po, no? O, Kagawad at Gina, Malungkupan. Magandang hapon po sa inyo lahat at salamat sa pagpunta ninyo sa ating kauna-unahang SOBA sa taong ito na pamumuno ng ating barangay captain na si Milan Lacto. Sa kanyang kasipagan, wala sa hinto para sa pagtatrabaho. Yan ang ating kapitan. Tsaka maraming salamat din sa inyo at sa ating DILG na si Mr. Leo Kabundoy. Siya po yung may hawak sa atin sa ating barangay. Kung meron po kayong mga kailangan itanong sa kanya po, maghanip po kayong makakalapit sa kanya. Maraming salamat po. Thank you, Kagawad. So, sa mga lalaki naman po, according to age, so according to face. Kagawad, buter po, kabinete. Okay na. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Gutom na ba kayo? Parehas pa rin po tayo. Kagaya ng sinabi ni Kag-Step, no? So, nagpapasalamat po, po nung lahat ng council na nandito ngayon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay naka-attend sa hapon na ito. Napaka-importante po nito para sa ating mga taga-barangay, no? Yung pag-uulat ng mga gagawin o gaginawa na ng ating pamuluhan. Magmula noong December hanggang sa ngayon, nakikita niyo naman po ang kasipagan unang-una ng ating punong barangay. Kaya, andyan pa rin, suportado po namin lahat ng kanyang mga gagawin at nagawa na. No? Kaya, sa inyo pong lahat, enjoy po tayo, makinig. No? Enjoy lang. I-enjoy natin makikinig kasi kung hindi natin i-enjoy, hindi natin maintindihan yung ating pinakikinggan, no? Salamat at nandito si ating si DILG po, si Sir Leo, na kung ano man, kagaya nga na sinabi ni Kagina, na kung ano man po ang inyong problema, mga katanungan regarding po sa barangayan o ng ating sa DILG man, tanungin nyo lang po siya at siya po ang makakasagot regarding po sa problema natin dito sa ating barangayan. No? Maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay po tayong lahat. Thank you, Kagawad Butoy. Susunod naman po, ang aking nino, Kagawad ni Tatay, Kagawad Glenn Di Malaluan. Una po sa lahat, magpapasalamat sa Panginoon. Nandito po kayo sa harap ng ating punong barangay. Na ito po mga kauna-unahang state of the address
At marami pa pong ongoing project na aking inungkain at susuporta ng ating kapitan, lalo na po mga council, para itaguyod at pakinabangan ng kaumpiyan ng Barangay 73 para lamang po maging masigla ito at maging maayos. Ayun lang po ang masasabi ko. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat. Dapat kagawad, susunod naman po, bagito man, pero magaling, kagawad. Pineda. Kuya. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat, lalo na sa ating pinakamagaling at mabait na Kapitan Milan Laton. Ito po ang kauna-unahang soba ng ating barangay. Dito po, ibibigay po ng ating kapitan ang lahat ng nagawa at gagawin pa ng ating barangay. Sa pamumuno po niya, nakita niyo naman po ang konting pagsulong at susunod pa, dadami at lalaki pa ang pagsulong ng Barangay 73. At sa tulong po ng ating council, mula sa Barangay Tanod hanggang sa ating mga kagawad at sa sipag ng ating kapitan, mas lalo pa nating pagagandahin ang Barangay 73. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito, kagawad, wala mo nagtatayo, no? Bibigyan po kayo ng tubig. Susunod po magsalita ang ating kagawad at ninong mo rin, kagawad Jeffrey Luces po. Hello. Maraming salamat sa inaanak ko. Hindi ko akalain. Ang galing pa naman MC nito. Hindi nagulat ako kasi alam mo naman ito, hindi naman nakikialam. Pero una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong may kapal na tayo nandito, nagsama-sama, na kayo po ay makilahok, makialam, at makiisa dito sa ating Barangay 73. Ito po ang pinakamaganda na tayo po ay nakikialam. Ano po ba ang SUBA? Ang SUBA po ay State of Barangay Address. Ito po ay ginagawa sa loob ng isang taon, 2 beses. Kung may mayor po, kung may ulat sa bayan, ang barangay po ay mayroon din ulat sa barangay. Yan po ang pinakamaganda. Pero bago ang lahat, sa lahat po na nandito at sa mga senior citizen, nakatulad po na rin. Magandang hapon po sa lahat ng mga presidente, officers, andito po ang presidente ng DM, senior citizen, hindi lang po din, kasama pera. Si Jose Lakilang, nakita ko rin po rito yung presidente na si Ramon Arles at ang isa rin na presidente na talaga namang noon at ngayon lumalaban nito. Walang iba kundi si Boy Wani. Sa mga kasamahan ko po ng mga legislative body at sa ating panauhin na walang iba kundi si Sir Leo at sa mga iski kagawad at iski chairman, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo po ba, ito po ang pinakamaganda sa barangay natin. Unang taon pa lang na pag-upo ng ating bagong halal na barangay chairman Milan Lacton, pero bago ang lahat, andito pala si Kapitana Jane Lacton. Nakalimutan ko. Sabi nga, kalimutan ng lahat, huwag yung asawa. Kung nakikita niyo po, siguro sa barangay natin kung ano yung pagbabago. Ako po hindi ko na po sasabihin o ikwento sa inyo. Baka mawala na ng kwento ang ating barangay chairman. Dahil ito po kasi ay ulat sa barangay chairman natin ang magsasabi kung anong nagawa at gagawin pa. Ako po kasi ang committee ko ay sa infrastructure. Kaya po, gusto ko rin po ang gawin ng pagkakataon ito kasi hindi po ako nakipag-meeting nung nakaraan sa mga seniors at sa ating mga kabarangay. Yung hindi ko pa po pinasasalamatan. Maraming salamat po sa muling pagtitiwala po ninyo sa akin. At makakaasa po kayo na kami po dito sa barangay kung anong magandang ikabubuti, andyan po kami handang tumulong sa inyo at naglilingkod. Maraming salamat po.
God bless us all. Thank you, Kagawad, Mayninaw. Na-acknowledge po natin ang pagdating po ng pamangkin ng dating nating konsihal, Chito Abel. Sabi nga, may lambing sa dulo. Sir James Abel. Na-acknowledge ko rin po ang presensya po ng ako po. Nandito po ba kayo? Ako po. Ganun din po, acknowledge ko po ang grupo po ng Taogama sa pamumuno po ni Sir Johnny Calderon po. Salamat po sa suporta po sa inyo sa barangay po. Last but not least po, hanggang po natin, kahit magkito siya, ang aking kuya, no? Marami na rin siya nagawa, nakita po natin, Kagawad Bonnie Juan. Magandang hapon po sa ating lahat, mga barangay. Parang wala na akong masasabi. Masabi na lahat nila eh. Alam mo na, pasalamat ako sa ating mga panunuhin, si Sir Leo ng DILG at si Sir James Abel. Ang masasabi ko po, first time ko po talagang makatin ng soba. Kasi, kaya nagtatanong ko ako sa sarili ko, ano kaya to? Basta, nandito po kami sa pamunan ni Kap Milan na ayusin ang ating lugar. Marami na pong nagawa at marami pa pong gagawin. Nasasatsihan po naman siguro natin kung ano na yung mga nagawa natin. Dahil hanggang nandito po ang buong Team Milan magsiservisyo sa buong Barangay 73. Dahil nakikita nyo naman po, malaki na ang pinagbago ng barangay natin, di po ba? Kahit 10 oras ng gabi, nandiyan po ang buong gawain ng barangay, magkakaisa, masisipa, mga tanong, mga stay. Lalo-lalo na ating poging Kapitan Milang at mga konseyo. Maraming salamat po makikinig po tayo para ilatag po lahat ni Punong Barangay Kapilan ang ating nagawa na at ating gagawin pa. Maraming salamat po. Thank you, Kagawad Bonnie.